Hello guys! Welcome to my YouTube channel! So bago ang lahat, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel and don't forget to click the button bell. So ang topic natin ngayon is about sa aking work dito sa Taiwan bilang isang caretaker o caregiver. So guys, may mga nagme-message kasi sa akin, nagtatanong kung mahirap daw ba ang trabaho dito sa bansang Taiwan bilang isang caretaker. So guys, based on my experience, bibigyan ko kayo ng tips sa mga nagbabalak na mag-apply dito. Sa mga nagtatanong, so dyan ka lang manood ka lang at makinig at bigyan kita ng tips. 'Di ba? So, start na tayo guys. Una, kailangan pagdating mo dito, mahaba-habang pasensya. Ika nga dapat kailangan mahaba ang iyong sintron. Kasi guys, pag napunta ka sa isang pasyente na ang sakit is dementia, based on my experience guys, kasi na-experience ko na ang mag-alaga ng may sakit na dementia, ay sobra talagang mahirap alagaan ito guys. Kasi ang may sakit na dementia, pag hindi yan nagpapatulog, pati ikaw guys hindi matutulog. Syempre alaga mo nga, 'di ba? Kailangan bantayan mo yan kasi kung ano ang mangyari yan, sure ikaw ang may kasalanan. So dapat yun, kailangan mahaba-habang pasensya dahil hindi madaling alagaan yung mga oldies, lalo na yun nga pag napunta ka sa may sakit na dementia. Guys, sakit sa pag-iisip yun guys. So na-experience ko yun guys. So pangalawang tips is dapat pag andi dito ka guys, alisin mo yung kaartihan mo. Yun, kahartihan natin, 'di ba? Alam mo naman sa ating mga Pinay, malinis tayo sa katawan. Masyado tayong malinis, 'di ba? Kasi karamihan sa mga Taiwanese, 'di ba? Alam na ninyo, hindi sila malinis. So, lalo na pag nag-aalaga tayo ng mga oldies dito, hindi natin maiwasan na makahawak ng poops, 'di ba? Syempre, pag nagpapalit tayo ng mga diaper nila, 'di ba? Tapos may mahawakang kang poops, di mo maiwasan 'yun, guys. So, dapat kailangan talaga malakas yung sikmura, 'di ba? Malakas yung sikmura mo talaga kasi hindi talaga madali ang mag-alaga ng mga oldies, lalo na yung mga oldies na ulyanin, 'di ba? Oh, 'yan guys, kailangan talaga malakas yung sikmura mo at maalis yung kaartihan mo talaga. So guys, yun. At pangatlong tips na ibibigay ko is kailangan be happy lang tayo. I-enjoy natin yung trabaho natin. Kasi guys, sa totoo lang, ang pag-aalaga ng mga oldies dito, nakaka-stress. Physically, mentally, and emotionally. Reality yan pagdating mo dito sa Taiwan. So, kailangan enjoy lang ang trabaho dahil wala namang madaling trabaho guys. Kaya kung nagbabalak kang mag-apply dito sa Taiwan, kailangan i-adapt mo yan sa sarili mo, yung tatlong tips na binigay ko guys. So yun lang po guys ang maibibigay kong tips sa inyo, at magbibigay na naman ako ng ibang tips para sa inyo, sa mga nagtatanong dyan, sa mga nag-message na gustong mag-apply dito sa Taiwan bilang isang caretaker o caregiver. So hanggang dito na lang guys ha. Sana nagustuhan ninyo ang mga tips ko sa inyo, 'di ba? Ulitin ko guys yung mga tips na binigay ko sa iyo. Sana mahaba-habang pasensya, mahaba-habang sintron pag andi dito ka na. Pangalawa, yun nga, dapat kailangan alisin yung kaartihan pag andi dito na tayo, kasi alam na ninyo ang pag-aalaga ng oldies, di ba? So pangatlo, i-enjoy lang ang trabaho, at dahil
walang madaling trabaho. Mararanasan mo dito yung hindi mo mararanasan dyan sa Pilipinas. Yun nga, di ba? Maganda ang magtrabaho dito sa Taiwan kasi medyo malaki yung sahod. Di ba? Kahit mahirap, go pa rin tayo. So guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang ang ating video. For more videos guys, don't forget to follow my YouTube channel and click the bell button. Guys, pasensya na. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!